The Billionaires Made Revenge. Written by Mr. LG. Sabi nila, ang pag-ibig daw ay kayang hamakin ng lahat. Pero paano kung ang pag-ibig na akala mo ay langit, naging impyerno pala dahil sa galit ng ibang tao? Mga ka-love stories PH, nakakita na ba kayo ng isang inang pinalayas sa gitna ng ulan, sugatan ng katawan, at ninakawa ng sariling anak? Yan si Cynthia, isang hamak na katulong na nangarap lang magmahal ng isang bilyonaryo. Pero sa isang malagim na gabi, ang lahat ng pangarap niya ay naging abo. Isang aksidente ang nagnakaw sa alaala ng kanyang asawang si Randolph. At isang mapait na plano ang nagnakaw sa kanyang sanggol. 3 taon mga kastorya. 3 taon siyang nagdusa sa dilim habang ang ibang babae ang tinatawag na mommy ng anak niya. Pero eto ang tanong, anong gagawin mo kung ang maid na itinapon mo noon na parang basura ay babalik ngayon bilang isang makapangyarihang bilyonaryo na handang bawiin ng lahat? Ang dating mahaba ang buhok, ngayon ay maikli na ang gupit. Senyales na tapos na ang panahon ng pag-iyak at oras na para sa paniningil. Handa na ba kayong masaksihan ng labanang hindi lang pera ang taya, kundi pati puso at dugo? Huwag kayong aalis dahil sa kwentong ito, matututunan natin ang tunay na reyna kahit itapon sa putikan, babangon at babangon para bawiin ang kanyang trono. Simulan na natin. Si Cynthia ay isang simpleng katulong na nangarap lamang ng tahimik na buhay hanggang sa mahulog siya sa bilyonaryong si Randolph. Isang lihim na kasalin sa papel, isang matamis na pangako, at isang sanggol na bunga ng kanilang pagmamahalan. Akala ni Cynthia ay sapat na ito para sa isang happily ever after. Ngunit sa mismong gabi ng kanyang panganganak, gumuho ang kanyang mundo. Isang malagim na aksidente ang nagnakaw sa alaala ni Randolph. At ang mapait na katotohanan ay ginamit ito ng malupit na si Doña Rosita upang burahin si Cynthia sa buhay ng kanyang anak. Habang nakaratay si Randolph at walang malay, pinalaya si Cynthia na parang basahan. Ninakaw ang kanyang anak, pinalitan ng kanyang pagkatao. At ang ambisyosong si Selena ang ipinakilalang asawa at ina ng bata. Sa loob ng 3 taon, nabuhay si Cynthia sa dusa. Bawat gabi ay dinidilig ng luha ang alaala ng sanggol na hindi man lang niya niyakap. Ngunit ang babaeng inapinoon ay wala na. 3 taon ang lumipas. Magbabalik si Cynthia Valderrama, ang misteryosong tagapagmana ng isang Chinese business tycoon. Wala na ang mahabang buhok ng isang katulong. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Sa bawat takbang ng kanyang high heels, isang plano ng pagbagsak ang kanyang inihahanda para sa mga taong nagpahirap sa kanya. Paano itatama ni Cynthia ang tadhana kung ang sarili niyang asawa ay tinatawag siyang estranghera? Paano niya babawiin ang anak na si Hope kung ang bata ay tinatawag na mommy ang kanyang kaaway? Sa mundong puno ng kasinungalingan, pera at kapangyarihan, handang itaya ni Cynthia ang lahat. Dahil sa pagkakataong ito, hindi lang hustisya ang kanyang kukunin. Kukunin niya ang lahat ng sa kanya, hanggang sa huling sentimo at hanggang sa huling hininga ng mga nagtaksil sa kanya. Ang langit sa labas ng mansyon ng mga Romualdez ay tila isang nanggagalit na dagat ng itim na ulap. Ang bawat nagundong ng kulog ay tila babala ng tadhana. Ngunit para kay Cynthia, wala nang mas masakit pa sa bawat hilab na nararamdaman niya sa kanyang sinapupunan. Nakahawak siya sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa mamahaling bedsheet, pawisan, humihingal, at mag-isa. "Randolph, nasan ka na?" Bahinang sambit niya. Si Randolph Romualdez, ang bilyonaryong nagbigay sa kanya ng langit sa gitna ng kanyang pagiging hamak na katulong, ay wala sa kanyang tabi. Isang oras na ang nakakalipas nang tumawag ito. Sinabi nitong nagmamadali na itong umuwi mula sa isang board meeting para madala siya sa ospital. Yun ang gabi ng kanilang pagtotoo sa tadhana. Ang gabi ng pagsilang ng kanilang anak. Sa kabilang dako, sa kahabaan ng madulas at madilim na hallway, ang puting sports car ni Randolph ay humaharurot sa gitna ng malakas na ulan. Ang kanyang isip ay tanging kay Cynthia lang nakatuon.
Ang babaeng pinakasalan niya ng palihim. Ang babaeng itinuring ng kanyang ina na isang bantsa sa kanilang pamilya. Kunting tiis na lang, Cynthia. Malapit na ako. Bulong ni Randolph sa sarili. Ngunit sa isang kurbada, isang dambuhalang truck ang biglang sumulpot mula sa kadiliman. Dahil sa dulas ng kalsada, nawala ng kontrol ang sasakyan ni Randolph. Ang matinis na tunog ng preno ay humiwa sa katahimikan ng gabi. Kasunod ng isang malakas na pagsabog ng salamin at bakal nang bumangga ang sasakyan sa isang dambuhalang puno. Kasabay ng pagbangga ni Randolph, ang isang matinis na tili ni Cynthia sa loob ng delivery room ng ospital kung saan siya isinugod ng mga bodyguards. Isang malakas na iri pa, misis! Sigaw ng doktor. Sa huling puwersa na natitira sa kanyang katawan, ibinigay ni Cynthia ang lahat. At sa gitna ng ingay ng ulan at kulog, umalingaw-ngaw ang isang malakas na uha. Isang sanggol na babae, ang buhay na nagmula sa kanilang pagmamahalan. Ngunit ang ligaya ay panandalian lamang. Bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang isang babaeng balot ng otoridad at puot, si Doña Rosita. Hindi ito lumapit para batiin siya. Lumapit ito para kunin ang sanggol mula sa nurse. Doña Rosita, ang anak ko! Mahinang tawag ni Cynthia, halos hindi na makapagsalita dahil sa pagod. Ang batang ito ay isang Romualdez. Hindi siya pag-aari ng isang katulong na tulad mo. Malamig na sagot ng matanda. Nasaan si Randolph? Nasaan ang asawa ko? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Rosita. Ang anak ko? Kasalukuyang nakikipaglaban para sa kanyang buhay dahil sa kamalasang dala mo. At kung mabuhay man siya, sisiguraduhin ko na ikaw ang huling tao na gugustuhin niyang maalala. Anong ibig ninyong sabihin? Parang awa niyo na. Alisin ang babaeng ito dito. Dalhin siya sa malayo. Iwanan sa kalsada. At kapag nagtanong ang media, sabihin na batay ang ina ng sanggol sa panganganak. Mula ngayon, si Selena na ang tatay yung ina ng batang ito. Walang nagawa si Cynthia kundi ang umiyak nang madama ang malamig na heringgilya na itinurok sa kanya ng isang bayarang nurse. Habang unti-unting nagdidilim ang kanyang paningin, ang huling nakita niya ay ang kanyang anak na bitbit ng kanyang kaaway. Papalayo sa kanya, papalayo sa katotohanan. Yun ang gabing namatay ang lumang Cynthia. At isinilang ang isang pusong puno ng puot na maghihintay ng tamang panahon para sa pagbabalik. 3 taon, 1,075 araw ng bangungot. Sa loob ng isang pribadong suite sa isang ultramodernong ospital sa Singapore, nakatayo ang isang babae sa harap ng salamin. Ang dating mahaba at hanggang bewang na buhok na simbolo ng kanyang pagiging mahiyaing katulong ay wala na. Ngayon, ang kanyang buhok ay nasa isang eleganteng short bob na lalong nagpatingkad sa kanyang matalas na panga at mapupulang mga labi. Siya si Cynthia, ngunit hindi na ang Cynthia na nanginginig sa takot sa harap ni Doña Rosita. Iha, handa na ang lahat para sa paglipad natin pabalik ng Pilipinas. Wika ng isang marilag na babae na pumasok sa silid. Iyon ang kanyang ina, si Melinda, na noong una ay inakala niyang patay na, ngunit ngayon ay asawa na ng isang makapangyarihang Chinese tycoon na si Leandro Valderrama. Lumingon si Cynthia. Walang bakas ng emosyon ang kanyang mga mata. Parang isang lawa na payapa sa ibabaw, pero may naglalagablab na apoy sa ilalim. Salamat, Ma'am. Gusto ko nang simulan ng dapat simulan. Muling nagbalik sa kanyang isip ang alaala ng gabing pinalaya siya. Matapos siyang turukan ng pampatulog, itinapon siya ng mga tauhan ni Doña Rosita sa isang madilim na eskinita sa gitna ng baha. Muntik na siyang mamatay sa impeksyon at depresyon kung hindi siya nahanap ng mga tauhan ni Leandro na noon ay matagal na siyang hinahanap. Ang sakit ng ginawa nila sa akin, Ma'am. Ang bawat segundong hindi ko nayakap si Hope, babayaran nila yun ng dugo. Mariing sabi ni Cynthia habang isinusuot ang kanyang designer blazer. Alam ko, anak. Kaya naman hindi tayo titigil hanggat hindi mo nababawi ang lahat. Si Leandro nang bahala sa legal na aspeto at sa pagbili ng mga shares ng kumpanya ni Randolph. Ikaw naman nagtatapos sa kanila sa loob ng kanilang sariling pamamahay. Sagot ni Melinda. Samantala, sa isang clothing boutique sa loob ng isang sikat na mall, bago sila lumipad, kasama ni Cynthia ang kanyang stepfather na si Leandro. Niloksto ng iha, para kang isang reyna na handang sumakop ng kaharian. Puri ni Leandro habang pinagmamasdan ang bagong anyo ni Cynthia.
Ang mga bodyguard sa paligid nila ay nakatayo ng tuwid. Bit-bit ang mga paper bags ng mga mamahaling damit na gagamitin ni Cynthia sa kanyang grand entrance. Dad, sa tingin mo ba, maaalala ko ni Randolph? Kung hindi ka niya maaalala dahil sa aksidente, gagawa tayo ng paraan para hindi ka niya makalimutan dahil sa presensya mo. Pero tandaan mo, Cynthia, ang pakay natin ay ang bata, si Hope. Paalala ni Leandro. Tumango si Cynthia. Hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko sa piling ng isang mapagpanggap na si Selena. At si Doña Rosita, titiyakin kong luluhod siya sa harap ko at hihingi ng tawad sa bawat patak ng luha na ibinuhos ko noong pinalayas niya ako. Sa bawat hakbang ni Cynthia palabas ng butik, ramdam niya ang bigat ng kapangyarihan sa kanyang mga kamay. Wala nang babaeng tagalinis ng sahig at tagapagluto ng pamilya Romualdez. Ang nagbabalik ay ang babaeng tatapos sa kanilang imperyo. Pumanda ka, Doña Rosita, dahil ang maid na itinapon mo sa basura ay magbabalik bilang ang babaeng pagpapabagsak sa'yo. Habang sa kabilang panig ng mundo, sa Amerika ay nakatanggap ng tawag si Doña Rosita tungkol sa isang misteryosong investor na bumibili ng malaking parte ng kanilang kumpanya sa Pilipinas. Hindi niya alam, ang simula ng kanyang katapusan ay nakasakay na sa isang pribadong eroplano. Bit-bit ang puot na 3 taong inimbak. Habang ang langit sa Pilipinas ay naghahanda para sa pagdating ng isang bagyo, ang sikat ng araw sa California ay tila isang mapanlinlang ng ngiti para sa pamilya Romualdez. Sa loob ng kanilang marangyang villa, isang eksena ng perpektong pamilya ang bumubungad sa sinumang titingin. Ngunit sa likod ng mga nakasaradong pinto, ang katotohanan ay tila isang nabubulok na karne na pilit itinatago sa pabango. Mommy! Mommy, look! I drew a flower for you! Masayang sigaw ng 3 taong gulang na si Hope. Ang bata ay may mga matang kasing amo ng kay Cynthia. Ngunit ang kanyang ngiti ay tila naghahanap ng kalinga na hindi niya kailanman naramdaman mula sa babaeng tinatawag niyang ina. God, Hope! Can't you see I'm busy? Irritabling bulyaw ni Selena habang tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin. Inis niyang ibinaba ang kanyang lipstick. Go to your nanny! Nakakaabala ka sa pag-aayos ko! Napatigil ang bata. Ang masayang kislap sa kanyang mga mata ay agad na palitan ng takot. Napayakap siya sa kanyang drawing paper na ngayon ay medyo nalukot dahil sa panginginig ng kanyang maliliit na kamay. Sa murang edad, natutunan na ni Hope na ang pag-ibig ng kanyang mommy ay kasing nipis ng papel. Andyan lang kapag may ibang tao, pero naglalaho kapag sila na lang ang magkasama. Bakit mo naman sinisigawan ng bata, Selena? Napalingon si Selena sa pintuan. Naroon si Randolph, nakatayo at seryoso ang muka. Kahit may mga peklat sa kanyang sentido mula sa aksidente, nanatili ang kanyang taglay na kisig. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila laging may hinahanap. Isang bahagi ng kanyang pagkatao na nawala kasabay ng kanyang alaala. Agad na nagbago ang anyo ni Selena. Ang kaninang nalilisik na mata ay biglang nagtubig. Hon, it's not like that. I'm just stressed about our flight. You know how much I care for Hope. But she's being too hyper today. Lumapit siya kay Hope at pilit na ngumiti. Isang plastic na haplos ang iginawad niya sa ulo ng bata. Right, baby? Mommy loves you, di ba? Hindi sumagot si Hope. Yumuko lang ang bata at tumakbo papunta sa kanyang daddy. Binuhat naman siya ni Randolph at hinalikan sa noo. Don't cry, Hope. Daddy's here. Pumasok din si Doña Rosita sa silid. Bit-bit ang isang baso ng champagne. Tama ng drama. We need to finalize our return to Manila. Sabi ng lawyers natin, may isang misteryosong investors na kumukuha ng shares sa Romualdez Group. We need to be there to protect our interests. I don't think it's a good idea na bumalik pa tayo sa Pilipinas, Mom. Muling suhestyon ni Selena. Ang kanyang boses ay bakas ng kaba. Natatakot siya na sa sandaling tumapak si Randolph sa lupang kinalakihan nito, ay biglang bumalik ang mga alaala ng maid na si Cynthia. Uy, Selena! Natatakot ka ba sa multo ng nakaraan? Patay ng babaeng yon. O kung buhay man, siguradong namamalimos na yun sa kalsada. Hindi niya tayo mapapantayan. Pero tita, Mom, paano kung may makakilala kay Randolph? Paano kung may magsabi ng totoo? Enough! Ako ang gumawa ng paraan para maging buo ang pamilyang ito. Ako ang naglagay sa'yo sa posisyong yan. Just play your part as the perfect wife, and I will handle the rest. Tumingin ang matanda kay Hope na himbing na sa balikat ng ama.
Sa loob-loob ni Doña Rosita, nandidiri siya sa bata dahil dugo ito ng isang katulong. Ngunit kailangan niya si Hope. Si Hope ang kadenang pumipigil kay Randolph para hindi na maghanap pa ng ibang katotohanan. Ang bata ang ebidensya ng kanilang huwad na kaligayahan. Maghanda na kayo. Pabalik tayo sa Pilipinas bilang mga nagwagi. Walang sino man, kahit ang pinakamayamang investor, ang makakaagaw sa trono ng mga Romualdez. Utos ng Donya. Habang nag-e-empake sila, hindi nila alam na sa kabilang panig ng mundo, binabasa ni Cynthia ang profile ni Selena. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Enjoy your last few days of pretend play, Selena. Dahil sa sandaling lumapag ang eroplano niyo, sisiguraduhin kong ang mami na itatawag sa akin ni Hope ay hindi na magiging isang kasinungalingan. Ang huwad na paraiso ng mga Romualdez ay nagsisimula ng mabitak at ang bagyong paparating ay hindi lang gawa ng kalikasan. Ito ay gawa ng isang inang handang sunugin ang mundo para sa kanyang anak. Ang Ninoy Aquino International Airport ay nababalot ng tensyon sa pagdating ng pamilya Romualdez. Mula sa private hangar, bumaba si Randolph na karga si Hope. Kasunod si Selena na nakasuot ng malalaking sunglasses at si Doña Rosita na tila isang reynang nagbabalik sa kanyang kaharian. Ngunit hindi nila alam, sa kabilang bahagi ng VIP lounge, may isang pares na mga mata ang batalas na nakamasid sa bawat galaw nila. Si Cynthia, na nakatayo sa likod ng salamin ng executive lounge, ay napakayom ng palad nang makita ang kanyang anak. Ang maliit na si Hope, ang sanggol na huling beses niyang nakita, ay balot pa ng dugong mula sa kanyang sinapupunan. Ay ngayon ay isang malaking bata na. At ang mas masakit, nakayakap ito sa leeg ni Randolph. Ang lalaking nangakong poprotekta sa kanya, pero ngayon ay estranghero na ang tingin sa kanya. Huminahon ka, Cynthia. Hindi ito ang oras para magpadala sa emosyon. Ang galit mo ay dapat maging matalas na sandata, hindi pa bigat. Huminga ng malalim si Cynthia. Mama, tingnan mo. Si Selena. Hawak niyang braso ni Randolph na parang sa kanya talaga to. At ang anak ko ay tinatawag siyang ina. Sisiguraduhin kong yun ang huling beses na mahahawakan niyang pamilya ko. Samantala, pagdating sa mansyon ng mga Romualdez, agad na sumalubong ang ingay ng mga yaya at tauhan. Ngunit si Randolph ay tila balisa. Habang inilalapag niya si Hope sa sofa, napatigil siya sa tapat ng isang malaking bakanting pader sa hallway. Bakit parang may kulang dito? Tanong ni Randolph sa sarili. May isang pakiramdam sa kanyang dibdib na tila may isang alaala na pilit kumakatok sa kanyang isipan. Isang imahe ng isang babaeng nakasuot ng uniforme ng katulong pero may ngiting mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Hon, what's wrong? Tanong ni Selena, bakasang kaba sa boses. Wala, parang may dati ako nakikita dito na wala na ngayon. Sagot ni Randolph. Agad na sumingit si Doña Rosita. Wala yan, Randolph. At dahil lang sa pagod sa biyahe. Selena, dalhin mo na si Hope sa silid niya. At ikaw naman, Randolph, magpahinga ka na. Bukas ay kailangan nating harapin ang investor na bumibili ng shares natin. Isang Cynthia Valderrama ang pangalan. Isang mayamang tagapagmana mula sa Singapore. Napatigil si Randolph. Cynthia? Pamilyar ang pangalan na yan, Mom. Biglang nabitawan ni Selena ang kanyang bag. Ang mukha niya ay nawala ng kulay. Cynthia? Maraming Cynthia sa munduhan. Baka coincidence lang. Exactly. Isang bilyonaryong investor ang kausap natin. Hindi isang hamak na katulong. Imposibleng ang Cynthia na kilala natin ay magkaroon ng ganong klaseng yaman. Kinabukasan, sa main boardroom ng Romualdez Group of Companies, naghihintay ang pamilya Romualdez. Eksaktong 10:00 na ng umaga. Bumukas ang pinto. Pumasok ang 4 na lalaking nakasuot, mga bodyguards, at sa gitna nila ay isang babaeng tila nagniningning sa otoridad. Nakapula siyang power suit, maikli ang buhok, at ang bawat takbang ng kanyang stiletto ay tila tunog ng hatol sa pandinig ni Doña Rosita. Nang mag-angat siya ng tingin at tanggalin ang kanyang shades, tila huminto ang mundo para sa mga Romualdez. Good morning, everyone! Malamig na bati ni Cynthia. Ang kanyang boses ay malalim, puno ng kumpiyansa at walang bakas ng pagiging alipin. I am Cynthia Valderrama, the majority shareholder of this company starting today.
Napatayo si Doña Rosita. Nangangatog ang tuhod. Ikaw? Tumingin si Cynthia ng diretso kay Randolph. Ang lalaking mahal niya ay nakatingin din sa kanya. Dilat ang mga mata, tila may pilit na inaalala. Pagkatapos ay lumingon siya kay Selena na tila hihimatayin na sa takot. Bakit, Doña Rosita? Para ka namang nakakita ng multo. Akala mo ba, patay na ako? Nakakalokong ngiti ni Cynthia. Sa sandaling yun, ang labanan ay hindi na lang tungkol sa pera. Ito ay simula na ng madugong pagbawi ni Cynthia sa lahat ng sa kanya. Simula sa kumpanya hanggang sa asawa at higit sa lahat sa kanyang anak. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay tila isang bintanang malapit ng mabasag. Ang hangin ay naging mabigat, halos hindi makahinga si Selena. Habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa babaeng nasa harapan nila. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang tindig, ang hugis ng muka at ang boses na yon, kahit pa nababalot na ito ng yaman at kapangyarihan, ay kay Cynthia. Cynthia? Mahinang sambit ni Randolph. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis. Isang pamayar na kaba na hindi niya maipaliwanag. May kung anong puwersa sa kanyang utak ang pilit na binabasag ang pader ng kanyang amnesia. Kilala ba kita? Bago pa makasagot si Cynthia, mabilis na pumagitna si Doña Rosita. Ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit at takot. Security! Paalisin ang babaeng ito! Hindi ko alam kung anong larong ginagawa mo. Pero hindi mo kami maloloko. Ikaw ay isang hamak na... Isang hamak na ano, Doña Rosita? Isang hamak na may-ari na ngayon ng 40% ng kumpanyang ito? Kung palalayasin niyo ko, siguraduhin niyo munang may kumpanya pa kayong matitirahan bukas. Dahan-dahang lumapit si Cynthia sa lamesa at ibinagsak ang mga dokumento. Basahin niyo yan. Ang Valderrama Group ay hindi nakikipagbiruan at si Mr. Leandro Valderrama, hindi niya matatanggap na ang kanyang anak ay babastusin sa harap ng mga taong baon na sa utang. Napaupo si Doña Rosita. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang mga papeles. Totoo ang lahat. Ang kumpanyang itinayo ng kanyang asawa ay unti-unti nang nilalamo ng babaeng itinapon niya sa kalsada 3 taon na ang nakakalipas. Hon, let's go. Hindi natin kailangan makinig sa kanya. Pilit na hinila ni Selena ang braso ni Randolph. Takot na takot siya na baka sa isang sulyapan ni Randolph kay Cynthia ay bumalik ang lahat. She's just a gold digger who found a rich daddy. Tara na! Ngunit hindi natinag si Randolph. Nakatingin lang siya kay Cynthia. Bakit? Bakit parang masakit kang tingnan? Tanong ni Randolph. Ang kanyang boses ay puno ng kalituhan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Cynthia. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang yakapin ang asawa at sabihin, "Ako to, Randolph, ang asawang pinangakuan mo ng habang buhay." Pero alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Siguro dahil nakikita mo sa akin ang lahat ng kasalanan, pilit ninyong ibinaon sa limot, Mr. Romualdez. Tumingin si Cynthia kay Selena. Ang kanyang mga mata ay nanilisik. At ikaw, Selena, kumusta ang pagganap bilang Mrs. Romualdez? Siguraduhin mong matibay ang kapit mo dahil sa oras na bitawan ko ang unang bomba, sisiguraduhin kong wala kang mapupuntahan kundi ang impyernong pinanggalingan mo. You can't do this! Sigaw ni Selena, naiiyak na sa takot. I just did at simula pa lang to. Dahil bukas, bibisita ako sa inyong mansyon. Gusto kong makita ang anak nyo. Gusto kong makita kung gaano nyo inalagaan ang batang kinuha nyo sa isang inang inakala nyo ay wala ng laban. Nang lumabas si Cynthia ng boardroom kasama ang kanyang mga bodyguards, naiwang tulala ang pamilya Romualdez. Ang bawat takbang ng kanyang takong ay tila batingaw ng kamatayan sa pandinig ni Doña Rosita. Pagdating sa loob ng kanyang kotse, doon lang huminga ng malalim si Cynthia. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Konti na lang, Hope. Malapit na tayong magkasama ng anak ko. Bulong niya habang ang mga luha ay nagsisimulang pumatak. Hindi na luha ng kahinaan, kundi luha ng isang inang handang makipagdigma para sa kanyang dugo at laman. Ang mansyon ng mga Romualdez na dati ay simbolo ng karangyaan ay tila naging isang malamig na kuta para kay Selena. Simula nang lumitaw si Cynthia sa boardroom, hindi na siya nakatulog. Bawat kaluskos ng pinto, bawat busina ng sasakyan ay tila hudyat ng kanyang pagbagsak. Tita, kailangan pigilan natin siya.
Alam niyang nandun si Hope. Hysterical na sabi ni Selena habang naglalakad pabalik-balik sa sala. Tumahimik ka, Selena. Mas lalo mo lang ipinapahalata na takot ka. Wala siyang ebidensya. Ang bata ay may birth certificate kung saan ikaw ang nakatalagang ina. Sa batas, ikaw ang magulang. Ngunit hindi nila alam na sa itaas ng mansyon, sa silid ng mga bata, ay may isang maliit na pusong nagdurusa. Nagising si Hope mula sa isang masamang panaginip. Nanaginip siya ng isang babaeng may malambot na tinig, isang babaeng hindi siya sinisigawan, kundi hinahaplos ang kanyang buhok habang kumakanta ng isang pamilyar na uyayi. Mommy! Hikbi ng bata, ngunit hindi si Selena ang hinahanap niya. Hinahanap niya ang mommy na nasa kanyang panaginip. Dahil sa takot at lungkot, lumabas si Hope ng kanyang silid habang yakap ang kanyang paboritong manika. Nakita niya ang kanyang daddy Randolph na nakatayo sa veranda, nakatingin sa malayo at tila malalim ang iniisip. Daddy? Tawag ni Hope. Agad na lumingon si Randolph at binuhat ang anak. Bakit gising pang baby ko? May masama bang panaginip? Daddy, who is the lady with the short hair? The one in your phone? Tanong ni Hope. Kanina kasi ay nakita niyang tinitingnan ni Randolph ang profile ni Cynthia sa social media news. Napatigil si Randolph. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang anak. Mula nang makita niya si Cynthia, tila may isang kwenta sa kanyang puso ang pilit na hinihila. Siya si Tita Cynthia, anak. Isang business partner ni Daddy. She looks like the lady in my dreams, Daddy. She's kind and she smells like flowers. Inosenteng sabi ng bata. Ang mga salitang yon ay tila isang kidlat na tumama sa utak ni Randolph. Flowers. Biglang pumasok sa isip niya ang amoy ng sampagita at isang maliit na kwarto sa likod ng mansyon. Ang kwarto ng mga katulong. May isang imahe ng babaeng naglalaba habang kumakanta. Napahawak si Randolph sa kanyang ulo dahil sa biglang pagsakit nito. Eksakto namang pumasok si Selena sa eksena. Nang makita niyang karga ni Randolph ang bata, agad siyang sumigaw. Hope! Bakit ka naman nagugulo sa daddy mo? Sabi ko sa'yong matulog ka na, di ba? Selena, wag mo siyang sigawan. Inuuna mo pang batang yan kaysa sa akin, Randolph. Asawa mo ko. Pero simula na makita mong Cynthia na yan, hindi mo na ako pinapansin. Pag-iinarte ni Selena, pilit na nagpapatak ng luha. Baka mamaya, pati ang anak natin ay ayaw mo na rin makasama dahil sa babaeng yon. Hindi sa ganun, Selena. Pero napapansin ko, parang takot sa iyo ang sarili nating anak. Bakit? Tanong ni Randolph na may halong suspisya. Hindi nakasagot si Selena. Sa halip, inagaw niya ang bata kay Randolph at marahas na kiniladkad ito pabalik sa silid. Nang makapasok sa kwarto, agad niyang nilak ang pinto. Makinig ka sa akin, bata ka. Kapag nagpakita rito ang babaeng yun bukas, huwag kang lalapit sa kanya. Kapag lumapit ka sa kanya, itatapon kita sa labas at hindi mo na makikita ang daddy mo. Maliwanag? Buliyaw ni Selena habang niyayanig ang balikat ni Hope. Nanginginig sa takot ang bata. Opo, Mami. Sorry po. Habang nagaganap ito sa loob, sa labas ng gate ng mansyon, nakatigil ang isang itim na SUV. Sa loob nito ay si Cynthia. Nakatingin sa bintana ng silid ni Hope. Ramdam niya ang sakit. Ramdam niya ang iyak ng kanyang anak. Kaunting tiis na lang, Hope. Bukas, babasagin ko ang mga rehas na gintong nakapaligid sa'yo. At sisiguraduhin kong sa huling pagkakataon, wala nang luhang papatak mula sa mga mata mo na hindi ko mapapahiran. Isang tawag ang tinanggap ni Cynthia mula sa kanyang tauhan. Ma'am, ready ng dokumento. Bukas, pababankrupt na ang kumpanya ng mga Romualdez kung hindi sila papayag sa mga kondisyon nyo. Good. I want them desperate. I want them crawling. Dahil ang taong desperado, doon lumalabas ang tunay na kulay. Ang gabi ay tahimik, ngunit ito ang katahimikan bago ang isang madugong digmaan. Ang bukas ay hindi lang pagbisita. Ito ay ang simula ng pagbawi ng isang ina sa kanyang nawalang langit. Ang umagang yon ay nababalot ng isang uri ng katahimikan na tila ba ang bawat gamit sa loob ng mansyon ng mga Romualdez ay naghihintay ng isang malakas na pagsabog. Nakaupo sa dining area si Doña Rosita. Pilit na pinapanatili ang kanyang composure habang humihigop ng kape. Ngunit ang mahinang pagtunog ng tasa sa salyadong platito ay nagpapakita ng kanyang panginginig.
Isang malakas na busina ang bumasag sa katahimikan. 3 itim na SUV ang huminto sa tapat ng malaking gate. Walang pag-aalinlangan. Bumukas ang pinto ng gitnang sasakyan at lumabas ang isang babaeng tila nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Nakasuot si Cynthia ng isang puting silk pantsuit at itim na designer shades. Sa likod niya ay 4 na malalaking lalaki na nakasuot ng barong at bitbitang aura ng otoridad. Nandito na siya. Bulong ni Selena na nakasilip sa bintana. Ang kanyang buka ay kasing puti na ng papel. Bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Pumasok si Cynthia na tila siya ang may-ari ng bawat sulok ng bahay na yon. Ang kanyang bawat takbang sa makintab na marmol ay tila tunog ng batingaw na nagpapaalala sa lahat ng mga pasakit na dinanas niya sa bahay na ito noong siya ay isa pang hamak na katulong. Good morning, Doña Rosita. Selena, I hope I didn't interrupt your breakfast. Malamig na bati ni Cynthia habang tinatanggal ang kanyang shades. Ano pang ginagawa mo rito? Tapos na ang meeting sa boardroom kahapon. Sigaw ni Doña Rosita. Pilit na tumatayo ng tuwid. Nandito ako para sa 2 bagay. Panimula ni Cynthia habang ang kanyang mga mata ay gumagala sa buong sala hanggang sa huminto ang tingin niya sa itaas ng hagdan. Naroon si Randolph, karga ang batang si Hope. Nang makita ni Cynthia ang anak, tila may sumabog na emosyon sa kanyang dibdib. Ang bata ay nakasuot ng isang simpleng dress, ngunit ang kanyang mga mata ay bakas ng takot at puyat. Gustong tumakbo ni Cynthia. Gusto niyang agawin ang bata, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi pa ngayon. Bulong niya sa sarili. Una, nandito ako para ibigay ang formal na takeover notice. Mula ngayong oras na to, ang mansyong to ay kasama na sa mga assets na nasa ilalim ng aking kontrol dahil sa utang ng inyong kumpanya. Wika ni Cynthia na nagpasinghap sa lahat. What? Hindi mo pwedeng gawin to. This is our home. Sigaw ni Selena. Everything has a price, Selena. At ang presyo ng inyong kasinungalingan ay ang lahat ng luho ninyo. Sagot ni Cynthia. Lumingon siya kay Randolph na noon ay dahan-dahang bumababa ng hagdan. Tila hinihila ng isang magnet patungo sa kanya. At pangalawa, pagpapatuloy ni Cynthia. Ang boses niya ay lumambot pero puno ng pait. Gusto ko lang makita ang bata. Si Hope. No! Hindi ka pwedeng lumapit sa anak ko! Harang ni Selena. Pilit na inaagaw si Hope mula kay Randolph. Napaiyak ang bata sa gulat. Anak mo? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Cynthia. Sigurado ka ba, Selena? Kayang bang itaya ang buhay mo na ang batang yan ay galing sa sinapupunan mo? Napako sa kinatatayuan sa Selena. Ang kanyang mga bata ay pabalik-balik kay Randolph at kay Cynthia. Samantala, si Randolph ay napatitig kay Cynthia. Ang bawat salita ng babae ay tila may binubuksang pinto sa kanyang utak. Sino ka ba talaga? Bakit tilang boses mo ang naririnig ko sa bawat panaginip ko? Daddy, I want a lady! Biglang sabi ni Hope habang nakaturo ang maliit na daliri kay Cynthia. Parang sinaksak ang puso ni Cynthia sa tuwa at sakit. Lalapit sana siya, ngunit mabilis na hinarang siya ni Doña Rosita. Umalis ka na bago ko tawagin ang pulis. You're trespassing! Trespassing sa sarili kong property? Ngumiti na nakakaloko si Cynthia. Sige, aalis ako ngayon. Pero tandaan niyo to, ang bawat segundo na inilalayo niyo sa akin ng bata ay katumbas ng bawat taon na mabubulok kayo sa kulungan kapag lumabas ang katotohanan. Tumingin siya ng diretso kay Randolph. Randolph, tingnan mo ang batang hawak mo. Tingnan mo ang kanyang mga bata. At pagkatapos, tingnan mo ko sa salamin. Hindi mo ba nakikita ang sarili mo sa amin? Bago pa makasagot ang lalaki, tumalikod na si Cynthia at mabilis na lumabas ng mansyon. Sa loob ng sasakyan, doon na bumuhos ang kanyang mga luha. Malapit na, Hope. Malapit na. Babawiin kita sa mga halimaw na yan. Habang sa loob ng mansyon, naiwang nakatulala si Randolph. Ang kanyang ulo ay tila bibiyakin sa sobrang sakit. At isang malinaw na imahe ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Isang babaeng duguan, umiiyak at pilit na inaabot ang isang sanggol habang siya ay isinasakay sa ambulansya. Cynthia, bulong ni Randolph, isang pangalan na ngayon ay hindi na lang basta business partner, kundi ang susi sa kanyang nawawalang buhay.
Ang bawat sulok ng mansyon ng mga Romualdez ay tila unti-unting lumiliit para kay Selena. Ang banta ni Cynthia ay hindi lang isang pananakot. Ito ay isang hatol na unti-unting isinasakatuparan. Sa loob ng library, nagtatalo ng mahina sina Doña Rosita at Selena. Hindi alam na sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ay nakatayo si Randolph. Hawak ang kanyang sentido na tila sasabog sa sobrang sakit. Tita, kailangan ilayo natin si Hope. Nakikita mo ba kung paano tumingin si Randolph sa babaeng yun? Maaalala niyang lahat. Maaalala niyang si Cynthia ang ina ng batang to. Hysterical na bulong ni Selena. Tumahimik ka. Walang aalis. Kapag itinakbo natin ang bata, mas lalong maghihinala ang mga otoridad. Hawak ni Cynthia ang shares ng kumpanya, pero hindi niya hawak ang DNA ni Hope. Sagot ni Doña Rosita. Bagaman ang kanyang boses ay bakas na ng desperasyon. Sa kabilang panig ng pinto, naniga si Randolph. Si Cynthia ang ina ni Hope? Ang mga salitang yon ay tila isang malaking maso na bumasag sa pader ng kanyang amnesia. Biglang bumaha ang mga imahe. Ang lihim nilang kasal sa isang maliit na west, ang mga gabing magkasama silang nangyara para sa kanilang anak, at ang mukha ni Cynthia na puno ng pagmamahal habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Isang malakas na sigaw ang kumuwala kay Randolph habang napaluhod siya sa sahig. Ang sakit ay tila kidlat na gumuguhit sa kanyang utak. Agad na lumabas ang dalawang babae at laking gulat nila na makita si Randolph na namimilipit sa sakit. Randolph! Han! Sigaw ni Selena. Susubukan sana itong hawakan pero itinulak siya ni Randolph. Lumayo kayo sa akin! Nagsinungaling kayo. Pinaniwala niyo kung ikaw ang asawa ko, Selena. Pinaniwala niyo kung namatay ang ina ni Hope sa panganganak. Randolph, anak! Makinig ka! Susubukan pa sanang magpaliwanag ni Doña Rosita, pero huli na. Narinig ko ang lahat. Cynthia is alive at siyang tunay kong asawa. Tumayo si Randolph. Kahit pa medyo hilo, ay dire-diretso siyang pumunta sa silid ni Hope. Kinuha niya ang bata na noon ay mahimbing na natutulog. Habang nagaganap ang kaguluhan sa mansyon, si Cynthia ay kasalukuyang nasa kanyang opisina. Kausap ang kanyang abogado. Ma'am, may nakuha kami impormasyon. Ang pirma niyo sa waiver nung gabi ng aksidente ay peke. Maaari nating sampahan ng kasong kidnapping at falsification of documents si Doña Rosita. Napatayo si Cynthia. Gawin mo ang lahat. Ngayong gabi rin, kukunin ko ang anak ko. Eksaktong pagbaba ni Cynthia sa labi ng kanyang building, isang sasakyan ang huminto ng mabilis sa kanyang harapan. Bumukas ang pinto at lumabas si Randolph. Bit-bitang umiiyak na si Hope. Cynthia! Tawag ni Randolph. Ang boses nito ay basag, puno ng pagsisisi at pangungulila. Napatigil si Cynthia. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Randolph? Naalala ko na, Cynthia. Mahal ko. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko dahil nakalimutan kita. Patawarin mo ko dahil hinayaan ko lumaki ang anak natin sa kamay ng mga halimaw. Hindi na napigilan ni Cynthia ang kanyang sarili. Napahagulhol siya habang niyayakap ang kanyang mag-ama sa gitna ng kalsada. Sa wakas, pagkatapos ng 3 taon, ang pamilyang pinaghiwalay ng puot at kasakiman ay muling nagkasama. Ngunit sa di kalayuan, isang sasakyan ang nakamasid. Si Selena na may hawak na baril at nanlilisik ang mga mata sa inggit. Kung hindi ka mapapasakin, Randolph, walang mapapapunta sa inyong tatlo. Bulong ni Selena habang ikinakasa ang gatilyo. Ang gabi ng muling pagkikita ay nauwi sa isang tensyonadong habulan kung saan ang buhay ng kanilang anak ang nakataya. Isang putok ng baril ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang putok ng baril ay tila isang kidlat na humiwa sa gabi. Umalingaw-ngaw ang matinis na tunog nito sa kalsada. Dahilan upang magkagulo ang mga tao sa paligid. Ngunit sa gitna ng usok at takot, isang katawan ang bumagsak. Hindi si Cynthia, hindi si Randolph, at higit sa lahat, hindi ang batang si Hope. Ang bodyguard ni Cynthia na si Mateo ay mabilis na humarang. Tinanggap ang balang dapat ay para sa kanyang amo. Dumanak ang dugo sa semento, ngunit hindi nito napigilan ang puot ni Selena. Sa loob ng kanyang sasakyan, nanginginig ang mga kamay ni Selena habang muling ikinakasa ang baril. Ang kanyang mga mata ay dilat, tila isang baliw na nawalan na ng katinuan. Hayop ka, Cynthia! Sira na ang buhay ko! Wala na akong babalikan! Kaya isasama ko kayong lahat sa impyerno! Sigaw ni Selena habang muling itinututok ang baril sa direksyon nila.
Randolph, ang anak natin. Ipasok mo siya sa kotse. Sigaw ni Cynthia habang mabilis na itinutulak ang asawa at ang anak sa loob ng kanyang bulletproof na SUV. Bago pa muling makapagpaputok si Selena, mabilis na sumugod ang iba pang bodyguards ni Cynthia. Isang marahas na habulan ang naganap sa kalsada. Pinaharurot ni Selena ang kanyang sasakyan. Pilit na binabangga ang SUV ni Cynthia. Ang tunog na nagkikiskis ang bakal at tili ng mga gulong ay tila isang eksena sa pelikula. Ngunit para kay Cynthia, ito ay isang totoong laban para sa kanyang pamilya. Daddy, I'm scared! Iyak ni Hope habang yakap-yakap siya ni Randolph sa loob ng sasakyan. Tush baby, Daddy's here, Mommy's here, no one's going to hurt you anymore. Bulong ni Randolph, bagaman baka sa kanyang muka ang matinding galit, tumingin siya kay Cynthia na ngayon ay hawak ng isang tablet at mabilis na nag-uutos sa kanyang security team. Cynthia, kailangan matapos na to. Matatapos na to ngayon, Randolph. Hindi na ako ang katulong na basta na lang ninyo pinalayas. I have the resources to end this. Sa isang matalas na kurbada malapit sa isang tulay, naipit na mga sasakyan ng mga Valderrama ang kotse ni Selena. Nawala ng kontrol ang babae at bumangga ang kanyang sasakyan sa rehas ng tulay. Halos kalahati ng kotse ay nakabitin na sa bangin. Bumaba si Cynthia sa sasakyan, kasunod si Randolph. Dahan-dahan silang lumapit sa wasak na kotse ni Selena. Naroon ang babae, duguan ng noo at hirap na humihinga, ngunit hawak pa rin ang baril. Bitawan mo ang baril, Selena. Tapos na ang laro mo. Wika ni Cynthia. Laro? Para sa'yo laro lang to? Mahal ko si Randolph. Akin siya. Kung hindi ko siya makukuha, papatayin ko na lang ang sarili ko. At dadalhin ko ang sekreto niya ni Doña Rosita sa hukay. Wala nang sekreto, Selena. Alam ko ng lahat. Alam ko ng panggagamit ninyo. At ang mami ko, kasalukuyan na siyang kinakausap ng mga pulis sa mansyon dahil sa kasong kidnapping. Nabitawan ni Selena ang baril. Ang kanyang mukha ay napalitan ng kawalan ng pag-asa. Sa isang iglap, dumating ang mga pulis at mabilis na pinalibutan ang lugar. Dinakip si Selena na sumisigaw pa rin ang mga pagbabanta habang isinasakay sa patrol car. Nang tumahimik ang paligid, lumapit si Cynthia kay Randolph. Kinuha niya si Hope mula sa bisig ng asawa at sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naramdaman niya ang init ng balat ng kanyang anak nang walang humahadlang. Baby, ako ang tunay mong mami. Bulong ni Cynthia sa gitna ng kanyang paghikbi. Tumingin ang bata sa kanya. Pinahira ng luha sa pisngi ni Cynthia. Mommy, the lady in my dreams? Tumango si Cynthia. Yes, baby. I'm your mommy. And I will never, ever let you go again. Niyakap silang dalawa ni Randolph. Ang pamilyang winarak ng ambisyon at kasakiman ay muling nabuo sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Ngunit bago sila makauwi, isang huling pagsubok ang naghihintay sa kanila sa loob ng presinto. Ang paghaharap nila kay Doña Rosita na hanggang sa huli ay tumatangging tanggapin ang kanyang pagkatalo. Ang loob ng interrogation room sa presinto ay nababalot ng amoy ng luma at malamig na kape. Sa gitna ng silid, nakaupo si Doña Rosita Romualdez. Sa kabila ng kanyang pagkakaaresto, pilit pa rin niyang pinapanatili ang kanyang dangal. Suot pa rin niya ang kanyang mamahaling perlas, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na makatingin ng diretso sa salamin na nasa harap niya. Bumukas ang pinto at pumasok si Cynthia. Kasunod si Randolph. Sa pagkakataong ito, hindi na nakasuot ng uniforme ng katulong si Cynthia. Suot niya ang isang eleganting itim na gown na tila ba pupunta siya sa isang selebrasyon. Ang selebrasyon ng kanyang tagumpay. Doña Rosita? Malamig na bati ni Cynthia. Umupo siya sa tapat ng matanda at ipinatong ang isang makapal na folder sa lamesa. Itong lahat ng ebidensya ng pagpapalsipikan ninyo sa mga dokumento ni Hope. Ang pagbabayad niyo sa mga doktor para ideklarang patay na ako at ang ilegal na paglilipat ng pondo mula sa kumpanya para itago ako sa ibang bansa. Wala ka mapapatunayan, Cynthia. Ginawa ko lang ang nararapat para sa aking anak. Hindi siya nararapat sa isang tulad mo. Anong nararapat, Ma'am? Ang ipagkait sa akin ng asawa ko? Ang palakihin ng anak ko sa piling ng isang baliw na tulad ni Selena? Halos mamatay si Cynthia dahil sa inyo. Randolph, anak, ginawa ko to para sa pangalan ng ating pamilya. Ang pangalan na binuo nyo sa ibabaw ng mga bangkay at kasinungalingan? Alam niyo ba, Doña Rosita, na noong gabing itinapon niyo ako sa kalsada, nadalangin ako na sana'y mamatay na lang ako. Pero narinig ko ang uha ni Hope
Doon ko natutunan ang isang ina ay hindi sumusuko. Ang kumpanya, sa akin na. Ang mansyon, sa akin na rin. At ang anak nyo na pinakamamahal ninyo, hindi ka na niya tatawaging ina. Dahil sa bawat segundo na mananatili ka sa loob ng kulungan, sisiguraduhin kong malilimutan niya ang mukha ng lola na pumatay sa kanyang ina sa paningin ng mundo. Napahagulhol si Doña Rosita. Ang kanyang pagiging matatag ay tuluyan ng gumuho. Napaluhod siya sa sahig. Kinakapitan na laylayan ng damit ni Cynthia. Patawarin mo ko, Cynthia. Parang awa mo na. Huwag mong hayaang mabulok ako sa kulungan. I'm an old woman. You were old enough to ruin lives, so you're old enough to pay for it. Malamig na sagot ni Cynthia bago niya tinalikuran ng matanda. Paglabas nila ng presinto, sinalubong sila ni Melinda at Leandro na karga ang batang si Hope. Nang makita ni Hope ang kanyang mga magulang, agad itong nagpabuhat kay Cynthia. Mommy, are we going home now? Tanong ng bata. Yes, baby, we are going home. At sa pagkakataong to, wala nang aalis. Sagot ni Cynthia habang mahigpit na niyayakap ang anak. Tumingin si Randolph sa langit. Ang mga bituin ay tila nagdiriwang din para sa kanila. Cynthia, kailangan nating magsimula muli. Hindi bilang bilyonaryo katulong, kundi bilang isang pamilya. Magsisimula tayo, Randolph. Pero sa pagkakataong ito, tayo na ang gagawa ng sarili nating kwento. Wika ni Cynthia. Ngunit bago pa sila makarating sa kanilang sasakyan, isang huling balita ang dumating mula sa kanilang abogado. Si Selena ay naitakbo sa isang psychiatric facility matapos magtangkang sakta ng sarili sa loob ng selda. Para kay Cynthia, yun na ang huling tuldok sa madilim na kabanata ng kanilang buhay. Ngunit ang hustisya ay hindi paganap hanggat hindi niya naibabalik ang lahat ng dangal na nawala sa kanya. Handa na ba kayo sa huling hakbang? Ang pagpapakasal sa simbahan, ang pangakong napako sa 3 taon na nakakalipas. Iyon ang magiging huling tagumpay natin. Ang sikat ng araw na tumatagos sa mga bintana ng katedral ay tila mga gintong daliri na nagbabasbas sa bawat sulok ng simbahan. Ang amoy ng sariwang bulaklak ng stargazer at white roses ay humahalimuyak sa hangin. Ang amoy ng bagong simula. Ngunit sa likod ng marangyang dekorasyon, ang bawat panauhin ay tila pigilang hininga. Ito ang kasalang 3 taon na pinigilan ng puot, aksidente at kasakiman. Sa loob ng bridal suite, nakatayo si Cynthia sa harap ng isang dambuhalang salamin. Ang kanyang kasuotan ay isang custom-made na Ivana diamond gown na nababalot ng mga kristal. Wala na ang bakas ng pagod at takot. Ang kanyang muka ay nagniningning sa kaligayahan, ngunit may kalakip na seryosong determinasyon. Anak, napakaganda mo. Sino mag-aakala na ang katulong na pinalaya sa ulan ay maglalakad ngayon sa altar bilang ang pinakamakapangyarihang babae sa industriya? Hindi lang to tungkol sa kapangyarihan, Ma'am. Ito ay tungkol sa pagbawi sa dangal ko na tinapaktapakan nila. Ito ang patunay na ang pag-ibig, kapag totoo, ay laging nakakahanap ng daan pa uwi. Bumukas ang pinto at pumasok ang maliit na si Hope. Suot ang kanyang flower girl dress. Mommy, you look like a fairy tale! Tili ng bata bago yumakap sa binti ng ina. Binuhat ni Cynthia ang anak at hinalikan sa pisngi. At ikaw naman ang pinakamagandang anghel ko. Sabay tayong maglalakad, okay? Samantala, sa harap ng altar, nakatayo si Randolph. Suot ang kanyang itim na tuxedo. Hindi mapakali ang bilyonaryo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila tumatambol sa kaba at pananabik. Sa tabi niya ay ang kanyang stepfather-in-law na si Leandro. Don't be nervous, Randolph. She's coming. I just can't believe this is happening, Tito. Akala ko habang buhay na ako mabuhay sa kasinungalingan ni na Selena at ng sarili kong ina. Bulong ni Randolph. Nagsimulang tumugtog ang wedding march. Ang malalaking pinto ng katedral ay dahan-dahang bumukas. Tumayo ang lahat ng panauhin, mga business tycoon, mga sikat na personalidad, at maging ang mga dating kasamahan ni Cynthia sa mansyon na inimbitahan niya bilang pasasalamat. Ngunit bago pa makahakbang si Cynthia, isang komosyon ang naganap sa likuran. Isang babaeng kusgusin, may gulo-gulong buhok at nanilisik na mga mata ang pilit na pumasok sa simbahan. Si Selena. Nakatakas ito sa psychiatric facility at bitbit ang isang matalim na piraso ng basag na bote. Hindi matutuloy ang kasal na to! Akin si Randolph! Akin ang buhay na yan! Mabilis na humarang ang mga security ni Cynthia. Ngunit bago pa nila mahawakan si Selena,
Huminto si Cynthia sa kanyang paglalakad. Humarap siya sa babaeng naging anino ng kanyang dusa. Walang takot siyang lumapit kay Selena, kahit pahawak nito ang matalim na bote. Tingnan mo ang sarili mo, Selena. 3 taon mong ninakaw ang buhay ko. 3 taon ka nagpanggap. At tingnan mo kung nasan ka ngayon. Nagmamakaawa sa isang pag-ibig na kailanman ay hindi naging sayo. Papatayin kita! Susugod sana si Selena ngunit hinarangan siya ni Randolph na mabilis na bubaba mula sa altar. Enough, Selena! Hindi mo na muling masasaktan ang pamilya ko. Pulis, ilayo niyo ang babae ito. Habang kinakaladkad si Selena palabas ng simbahan, napaupo ito sa sahig at humagulhol. Isang huling pagpapakita ng kanyang tuluyang pagkabaliw. Ang katahimikan ay muling bumalik sa simbahan. Hinarap ni Randolph si Cynthia. Kinuha niya ang kamay nito at hinalikan. Wala nang makakahadlang sa atin, Cynthia. Tanda ka na ba? Handa na ako, Randolph. Sa hirap at ginhawa, sa harap ng Diyos at ng ating anak. Muling tumugtog ang musika. Sa pagkakataong ito, wala nang gulo. Naglakad si Cynthia patungo sa altar. Bitbit ang kanyang anak at ang kanyang dangal. Ang bawat takbang ay tila pagbubura sa bawat luhang pumatak noon. At sa harap ng pari, muling nanumpa ang bilyonaryo at ang dating katulong. Isang sumpa na hindi na muling mababasag ng kahit anong aksidente o kasinungalingan. I now pronounce you husband and wife. Ang halik na sumunod ay hindi lang selyo ng kanilang kasal, kundi selyo ng kanilang ganap na tagumpay laban sa dilim ng nakaraan. 1 taon matapos ang marangal na kasal, ang mansyon na dating saksi sa puot at luha ay nababalot na ngayon ng halakak. Wala na ang malamig at madilim na aura na iniwan ni Doña Rosita. Ang bawat sulok ng bahay ay pinalitan ni Cynthia ng malalaking bintana, mga sariwang bulaklak at mga litrato ng kanilang tunay na pamilya. Sa malawak na garden kung saan dating naninilbihan si Cynthia bilang tagalinis ay may nagaganap na selebrasyon. Ika-4 na kaarawan na ni Hope. Ang bata ay tumatakbo sa damuhan, suot ang isang pink tutu at isang munting korona. Masigla siyang hinahabol ni Randolph na kahit abala sa pagpapatakbo ng kanilang pinagsamang kumpanya, ang Romualdez Valderrama Global ay laging may oras para sa anak. Daddy, faster! You can catch me! Tili ni Hope habang tumatalon-talon. Napaupo si Randolph sa damuhan. Inhingal pero may malawak na ngiti sa mga labi. You're too fast for Daddy, Princess. Mula sa veranda, pinagmamasdan sila ni Cynthia. Nakasuot siya ng isang simpleng floral sundress. Hawak niya ang kanyang tiyan na muling bumubukol. 5 buwan na siyang buntis sa kanilang pangalawang anak. Isang lalaki naman daw, ayon sa kanilang huling ultrasound. Anak, mukhang napakatahimik na ng buhay mo ngayon. Wika ni Belinda na lumapit sa kanya, bit-bit ang isang baso ng sariwang juice. Kasama rin ito si Leandro na ngayon ay itinuturing na ni Cynthia bilang tunay na ama. Ito ang katahimikang ipinaglaban ko, Ma'am. Minsan naiisip ko, kung hindi ba nangyari ang lahat ng yon, magiging ganito kaya kami katatag? Ang bawat latay ng nakaraan ay naging pundasyon ng aming pagmamahalan. Sa gitna ng kasiyahan, lumapit si Randolph kay Cynthia at hinalikan ito sa noo bago marahang hinaplos ang kanyang tiyan. Are you okay, mahal? Hindi ka ba napapagod? Ayos lang ako, Randolph. Masaya lang akong makita kayong ganyan. Nabalitaan mo na ba? Mahinang tanong ni Randolph. Ang kanyang boses ay naging seryoso. Si Doña Rosita, pumarong na siya sa ospital ng kulungan kagabi. Ang huling-hiling niya ay makita ka, pero alam kong hindi mo pa kaya. Sandaling napatigil si Cynthia. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan. Wala na siyang nararamdamang puot. Tanging awa na lamang para sa isang babaeng nilamon ng sariling ambisyon. Ipinagdarasal ko na sana ay natagpuan na niyang kapayapaan na hindi niya nahanap noong nabubuhay pa siya. Pinatawad ko na siya, Randolph, noon pa. Niyakap siya ng mahigpit ni Randolph. Kaya mahal na mahal kita. Napakabuti ng puso mo. Maya-maya ay lumapit ang kanilang mga tauhan. Kabilang na ang mga dating yaya ni Hope na nanatili sa kanilang serbisyo dahil sa kabutihan ni Cynthia. Inilabas na ang isang dambuhalang cake at nagsimulang kumanta ang lahat ng happy birthday. Sa gitna ng kanta, tumingin si Cynthia sa kanyang mga kamay. Wala na ang mga kalyo ng pagiging katulong. Ngunit hindi niya kailanman nakalimutan ang pinanggalingan niya. Ginamit niya ang kanyang yaman para magpatayo ng isang foundation para sa mga inang biktima ng pang-aabuso
at mga manggagawang inapi. Make a wish, Hope. Sigaw ni Randolph. Pumikit ang bata at bumulong. I wish that Mommy and Daddy will be together forever and baby brother too. Pagkatapos ay hinipan niya ang mga kandila sa gitna ng malakas na palakpakan. Habang lumulubog ang araw at nagkukulay kahelang langit, naupo ang pamilya sa ilalim ng isang malaking puno. Ang puno kung saan unang nangako si Randolph kay Cynthia noong lihim pa silang nagmamahalan. Dito tayo nagsimula, bulong ni Randolph. At dito rin tayo magpapatuloy. Tugon ni Cynthia habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Ang kwento ng bilyonaryo at ng kanyang katulong ay hindi nagtapos sa isang trahedya. Nagtapos ito sa isang katotohanang walang yaman o kapangyarihan ang makakatalo sa isang inang handang lumaban at sa isang pag-ibig na marunong maghintay sa tamang panahon. Ang bawat sugat ay naghilom at ang bawat luhang pumatak noon ay naging mga hiyas ng kanilang kasalukuyang kaligayahan. At doon na nga nagtatapos ang kwento ng pakikipagsapalaran ni Cynthia. Mga kaistorya, isa itong patunay na ang hustisya ay hindi natutulog. Maaaring nagawa nilang nakawi ng alaala ni Randolph at ang pagkabata ni Hope, pero kailanman ay hindi nila naitumba ang pusong nagmamahal ng tapat mula sa pagiging isang hamak na katulong na patunayan ni Cynthia na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kapal ng pera sa bangko, kundi sa tapang mong bawiin ang nararapat para sa iyong pamilya. Sana ay may naiwan kaming aral sa inyong mga puso ngayong araw na sa likod ng bawat madilim na ulap, laging may sikat ng araw na naghihintay. At sa bawat luhang pumatak, may katumbas ng ngiting mas matamis pa sa tagumpay. Salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa bawat kabanata ng buhay ni Randolph at Cynthia. Kung nagustuhan ninyo ang ating nobela, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating uploads. Ano ang paborito ninyong eksena? I-comment nyo na yan sa ibaba dahil binabasa namin ang bawat mensahe ninyo. Muli, ako ang inyong narrator, si Miss Irish, na laging nagpapaalala, sa kwento ng buhay, ikaw ang may hawak ng panulat. Huwag kang papayag na ibang tao ang gumuhit ng iyong tadhana. Hanggang sa muling kwentuhan.